Katatapos ko lang matanggap ang aking bonus sa Pasko, 2 milyong piso. Hindi pa ako nakakahinga ng maluwag ng gabing iyon nang damahin ko ang kamay ni Ronaldo na pumukpok sa mesa, hinihingi na ibigay ang lahat sa kanyang ina at kapatid na babae, kasabay ng pamilyar na salitang iyon, kung ayaw mo, maghiwalay na tayo. Hindi niya alam na sa pagkakataong ito, hindi na ako susuko. Pagbukas ng pintuan ng bahay, hindi pa ako nakakabago ng damit nang tumunog ang doorbell. Ang delivery rider ay naghihintay sa labas. Iniabot ko ang kamay sa aking bag para kunin ang pitaka, ngunit may naramdaman akong kakaiba. Ang zipper loop na bulsa ay nakabukas na at nang buksan ko ang pitaka, halos wala ng laman. Ang 5,000 piso na aking inilagay doon ay nawala na parang hindi kailanman nandun. Itinangad ko ang aking ulo patungo sa sala kung saan ang biyenan kong, si Aling Cora, ay tahimik na nagpuputol ng kuko, tila walang anumang naganap. Nanay, may humawak po ba sa pitaka ko? Sigurado akong may pra doon kanina, pero wala na ngayon. Hindi man lang tumingin si Aling Cora. Bakit ka nagmamadali? Kinuha ko iyon para sa handaan sa probinsya at nagbigay na rin akong kaunti kay Marichel para magparebon. Walang trabaho iyon, kaya ikaw ang mag-alaga sa kanya. Si Marichel, kapatid na babae ni Ronaldo, ay nagbibigay ng masamang tingin sa akin. Ilang 1,000 piso lang naman iyon, ate. Huwag kang mag-arte. Sinapian ko ang pitaka sa aking kamay ng mahigpit. Pero pera ko po iyon, nanay. Kahit man lang sabihin po ninyo sa akin bago kunin. Doon lang tumingin si Aling Cora, tuwirang nakatingin sa akin. Ang prasalop ng bahay na ito ay prang lahat. Nakuha mo ang swerte mo dahil sa biyayang ang pamilyang ito. Ngayon, naktatanong ka pa sa akin. Nakatayo ako roon. Hawak pa rin ang walang lamang pitaka. Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinakain mula sa loob. Nang gabing iyon, nagluto ako ng tahimik, isang ugali na matagal nang nakabaon sa aking katawan. Nang may handa na ang hapunan, dumating si Ronaldo. Tinanggal niya ang kanyang Amerikana, lumingon sa pagkain at ngumuso agad. Anong klaseng hapunan ito? Gulay lang ang nasa mesa, kaya naman lagi kang reklamo ang nanay at si Marichel. Ronaldo, sabi ko ng dahan-dahan, regular pa rin akong nagbibigay ng allowance para sa gastos ng bahay. Nagdakdak pa nga akong ng 2,000 para sa gamot ni nanay ngayong buwan. Bago pa matapos ang aking pangungusap, pumasok na si Marichel. Ilang piso lang naman ang ibinibigay mo, ate. Nakita mo nga ang nanalo kang project, may ilang 100,000 ka siguro, pero ganito pa rin ang pagkain ni nanay. Pinalo ni Ronaldo ang mesa. Huwag kang makasarili ha. Pinalaki akong aking ina. Ngayong nandito kabilang manugang niya, kailangan mong magsakripisyo. Kung pakiramdam mo ay pabigat ang pag-alaga sa pamilyang ito, sabihin mo sa akin, maghiwalay na tayo para malaya ka. Sabay na tumango si Aling Cora. Tama iyon. Ang manugang hindi marunong sa tamang lugar ay mas mabuting umalis na. Ibinaba ko ang aking ulo. Pasensya na po, nanay. Kumain na po tayo. Mag-iingat na ako sa susunod. Ang dalawang salitang maghiwalay ay lumitaw muli pamilyar na hanggang sa nakakatakot. Bawat beses na sumusubok akong magpanatili ng kahit kaunting hangganan para sa aking sarili, ilalabas ni Ronaldo ang aming kasal bilang panukal. At sa bawat pagkakataon, ako ang umaatras dahil ayokong malungkot ang aking ina. Siya, nung nakaraan, ay nagpakasal at naghiwalay, at sa aking alaala, sinabi niyang nagsisi, siya ng walang bilang. Ngunit siguro ang aking pagsisikap na maging mapagpanatag ang siyang nag-alaga sa mga parasitong nakaupo sa harapan ko. Nang magpunta na sa kani-kanilang silid ang lahat, bumaba ako para kumuhang tubig. Habang papalapit sa kusina, narinig ko ang tinig ni Ronaldo mula sa sala. Natanggap na ba niya ang Christmas bonus niya? Narinig kong malaki ang nanalo niya sa project na iyon ngayong taon. Huwag kang mag-alala. Tugon niya. Hawak ko na siya. Bukas, sasabihin ko na kailangan ng 1 milyon para sa ipon ni nanay sa pagtanda at 800,000 para kay Marichel para makapagbukas ng negosyo. Kapag hindi siya nagbigay,
ipaparamdam ko sa kanya ang posibilidad ng hiwalayan garantisadong susunod siya. Tama iyon. Tinik ni Aling Chora. Ang pra ay ilalagay sa pangalan ni Marichel para sa kondominium kapag naiwanan ni V ang pra ron, baka isang araw dalhin niya sa kanyang ina sa probinsya, mawawala tayo. Mabilis na sumagot si Ronaldo. Huwag nang banggitin si Ginang na iyon at ang anak niya. Kahirap-hirap na pamilya iyon kahit pagbigyan mong pra, walang magiging resulta. Narinig ko ang bawat salita. Bawat isa ay parang kutsilyo na humihiwa. Masaya ring sumali si Marichel. Kuya, huwag mong kalimutan ang tsondo ay sa pangalan ko dapat ilagay. Ang 2 bilyong piso ay bunganga mga buwan ng pagtatrabaho hanggang sa pagod na mga gabing walang tulog para makumpleto ang mga proyekto. Namga pagkakataong ginastos ko ang sarili kong pera para serbisyuhan ang mga kliyente. At sa kanilang mga mata, lahat ng iyon ay isang numero lamang na parahatiin. Ngunit ang pinakamalalim na nasaktan sa akin ay ang paraan ng pagbanggit nila sa aking ina may paghamak, may kabastusan. Ang sakit ay dumating, nakulong sa aking dibdib ngunit pagkaraan ay lumubog ito at naiwan ang isang bagay na malamig bago pa man ito kilalanin ng aking sarili. Kinabukasan gabi, nang bumalik ako mula sa trabaho, ang unang bagay na naramdaman ko ay ang amoy ng pagkain manok na may sabaw, hipon mga putaheng hindi karaniwan sa lingguhang hapunan ng pamilyang ito. Narito si Aling Chora at Marichel, nagtatawa ng masaya sa kusina, at nang makita nila ako, mabilis silang lumabas. Kumain muna tayo, sabi ni Ronaldo nang makaupo na tayong lahat. Mayroon tayong magandang balita ngayon. Natanggap ni Fee ang Christmas bonus na halos 2 milyon at tiyak na magiging patas siya sa ating pamilya. Agad na naglagay ng manok sa aking plato si Maricel. Ate, kumain ka ang laking pera, malapit nang magbago ang buhay ng pamilya natin. May napuntahan na akong tindahan na magandang lokasyon, hinihikayat na akong maglagay ng deposito. Tiningnan ko ang piraso ng manok sa aking plato, pagkatapos ay itinangad ang aking tingin. Ganun ba? Hindi ko pa alam kung paano ang patas dito. Bahagyang ngumiti si Ronaldo na parang hinihintay ang tamang tanong, 1 milyon para sa nanay, para sa pagtanda, parang pasasalamat sa ilang taon mong pagiging manugang dito. 800,000 para tulungan si Maricel na makapagbukas ng beauty boutique, kailangan din niyang makaroon ng maayos na kabuhayan. Ang natitira ay maari mong hawakan para sa Pasko at sa gastos ng pamilya. Tumango si Aling Chora. Ang pag-isip ni Ronaldo ay tama at makatarungan. V, ganyan ang maging manugang, kailangan mong mag-alay para sa pamilya ang asawa mo. Iyon ang paraan para mapalaki ng maayos ang iyong mga anak sa hinaharap. Agad na sumunod si Marichel. Na plano ko na gagamitin ko ang 800,000 para sa magagandang kasangkapan at kukuhan ng 2 empleyado. Ipinakita ko na rin sa aking mga kaibigan ang mga larawan ng pwesto. Lahat sila ay nainggit na sa akin. Ibinaba ko ang aking kutsara at tinidor at dahan-dahang tiningnan ang bawat isa sa kanila. Na plano na bang lahat? Sino ang nagtanong sa may-aring pera? Natigil ang lahat. Inilagay ni Ronaldo ang kanyang mangkok. Ang kanyang mukha ay nagbago agad. Ano ang ibig mong sabihin? Itatago mo ang pera para sa iyong sarili lang? Itinuturing mo pa rin ba ang bahay na ito bilang iyong pamilya? Hindi ako umiwas. Isang beses ko lang sasabihin ito. Tinatanggihan ko ng tuluyan ang kahangal-hangal na panukala na ito. Iyon ay pera na pinahirapan ko at wala akong obligasyon na buhayin ang sinuman sa pamilyang ito at lalo na walang obligasyon na bumili ng tsondo o magbukas ng negosyo para sa kahit sino. Pumulok si Ronaldo, pinalo ang mesa. Matapang ka. Ano? Sabihin ko sa iyo, ang uri nga, asawang makasarili at prapralang tulad mo, marami akong katulad nito. Kapag hindi mo ibinigay ang pera para sa pamilyang ito, pipirma tayong papel ng hiwalayan ngayon din. Ngayon, hindi na ako tumahimik, bahagyang inangat ko ang aking labi at tumingin sa kanya ng diretso. Gusto mong gimagiwalay, hindi ba, Siji? Gawing na tinggayong. Sulatan mo ang gipapel, pipirma ako dito mismo.
Huwagi mo nang gidaling gagibagay na iyong para sa pamimiliti upang ibabanta sa aking tulaji ni Gidachi. Pagod na ako sa pakikinig. Napatigil si Ronaldo. Ano ang sinabi mo? Seryoso kang nagpapasulat ng papel? Hindi ka mag-isip sa sanggol mo sa tiyan? Hindi ka talaga matatakot na mawala ang bahay na ito? Sumagot ako ng mahinahon. Sinabi ko, sulatan mo na. Palagi kang nagbabanta sa akin. Sulatan mo na. Hinihintay kita. Nanginig ang labi ni Ronaldo. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Seryoso ako sa paghihiwalay. Agad na lumaban si Aling Cora sa pamamagitan pag-iyak at pag-alipusta. Ikaw, paano mo nagagawang sabihin iyon? Walang utang na loob, pinasok kang bahay na ito at gusto mo itong sirain? Si Marichel naman ay hindi rin nakpatalo. Ate, akala mo ba dahil may kaunti kang pera ay magiging hari kang mundo? Kapag iniwan kang kuya ko, iuwi mo lang ang iyong tiyan sa maralitang lugar ng iyong ina. Lumingon ako sa kanya, ang aking tingin ay naging malamig. Tumahimik ka. Ang uri mong walang trabaho at nakadepende sa iba ay walang karapatang magsalita rito. Nanatiling nakatayo si Ronaldo, nagtataka. Bakit mo magagawa iyon? Hindi ka naman dati ganyan. Namusing tingnan ang kanyang ekspresyon, kaya pala ang tinatawag na lakas ng loob ng lalaking ito ay umiiral lamang kapag tinanggap ko ang lahat ng ito. Alalahanin ko para sa inyo ang 3 nakaraang taon sino ang nagbabayad ng kuryente, tubig, pagkain, at lahat ng gastos sa bahay na ito. Aling Chora ang pera ng iyong biyahe kasama ang makaibigan, ang iyong mga bitamina, ang iyong pagpapakita sa mga kapitbahay saan nanggaling iyon. Nagulumihanan si Aling Chora. Ikaw ang manugang, tungkulin mo iyon. Lumipat ako kay Ronaldo at itinuro siya. At ikaw sinasabi mong kumikita ka, pero ibinibigay mo sa iyong ina. At ang aking sweldo ay hinahangyo mo para pantakip sa iyong pagkatalo sa stock market at sports betting. Anong karapatang mayroon ka para kunin ang 2 milyon ko? Sinungaling. Sinisira mo ang aking reputasyon. Reputasyon? Mayroon ka bang reputasyon? Ano ang halagang reputasyong iyon? Nagtipon kayong lahat para pilitin ako at naglakas lupa kayong banggitin ang aking ina para alipustahin siya. Narinig ko ang lahat kagabi, narinig ko ng buo ang inyong maruming plano. Nagulat si Marichel. Ano ang narinig mo? Narinig ko ang balak na kumuha ang aking para bilhin ang tsondo para sa iyo. Narinig ko ang asawa ko na tinatrato ako tulad ng isang alagang aso basta banta lang, susunod agad, mga huwag kayong nakamali. Walang nakapagsalita pa. Lumakad ako patungo sa aking silid, isinara ang pinto sa likod ko. Sa labas, ang pagkakatok ni Ronaldo ay sunod-sunod. Buksan mo ang pintuan. Ibigay mo sa akin ang iyong ATM card. Hindi ako nagbibiro. Kapag hindi ka nagbigay ng pera, bukas ay alam mo na ang susunod. Umupo ako sa harap ng aking cellphone. Ang aking pahinga ay mabilis pa rin, ngunit ang aking makamay ay tahimik. Bawat hakbang ay malinaw at tiyak. Lumitaw sa screen ang abisong ng transaksyon. Ang 2 milyong piso ay nawala na sa aking account, kapalit ay ilang dosenang piso lang ang natira. Tapos na. Ang 2 milyon ay legal na naibigay ko sa aking ina bilang regalo, may patunay mula sa abogado sa pamamagitan ng email. Ngayon, tignan natin kung sino ang mawawalan ng lahat. Sa labas ng pintuan, ang tinig ni Ronaldo ay namumutok. Kapag binago mo ang pera, papatayin kita. Buksan mo ang pintuan. Sumasandal sa upuan. Nagsalita ako palabas. Tawagan mo ang iyong abogado. Ang papel ng hiwalayan ay handa na rin, tignan natin bukas kung sino ang lumuhod at humingi ng tawad. Unti-unting humina ang pagkakatok. Tumingin ako sa screen ng aking telepono. Ang 2 milyong piso ay hindi lamang pera, iyon ang aking daan pabalik, ang proteksyon para sa aking ina, ang kinabukasan ng aking anak. At iyon din ang huling hangganan na aking itinayo para sa aking sarili. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bahay ay naging isang malamig na lugar ng digmaan. Kinaumagahan, naghihintay na si Ronaldo sa pintuan, ang kanyang nga mata ay namumula.
Ang kanyang kamay ay nakahawak sa puwang. Hanggang kailan ka tatahimik? Saan mo dinala ang pera? Saan? Inaayos ko ang aking kwelyo. Sinabi ko na pera ko iyon, ako ang magpapasya kung saan ito pupunta. Pinigilan niya ang daan, ang kanyang paghinga ay mabigat. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Huling beses ko na ito sasabihin ibigay mo ang pera o bukas ay dala ko na ang papel sa korte. Dalhin mo, 1 linggo ko nang hinihintay ang papel na iyon. Bakit hindi pa ito lumalabas? O natakot ka nang mawala ang iyong gintong minahan? Nanigas siya, ang kanyang labi ay gumagalaw ng ilang beses bago makalabas ng mahihinang salita. Hindi ka dapat ganyan, pinagpapaumanhinan kita pa dahil sa ating pagsasama. Mula sa kusina, ang maasim na tinik ni Aling Chora ay dumarating. Ganyan talaga ang babae kapag may kaunting pera nagbabago ang ugali. Maghiwalay kayo para makita niya kung takot siya. Kinuha ko ang aking bag at lumakad palabas. Ang aking tinig ay magaan. Patuloy kayong magdula-dulaan dito. Abalang-abala akong kumitang pera. Wala akong oras para sa ganito. Nang hapon na iyon, bago ang oras ng pagpirmang kontrata sa kliyente, dumaan muna ako sa isang coffee shop para suriin ang mga dokumento. Tahimik ang lugar, malambot ang ilaw, unti-unti itong nagpapahinga sa aking isipan. Hanggang sa bigla akong huminto. Sa isang sulok sa likod ng istante, nakaupo si Ronaldo at katabi niya, ang isang babaeng hindi ko mapagkakamalan. Si Rona ang kanyang dating girlfriend. Hawak niya ang kamay nito, ang intimacy na iyon ay hindi maring gawang-gawa. Dahan-dahan akong lumapit, nanatili sa likod ng gestant. Huwag kang mag-alala, babe, kapag nakuha ko na ang pera, aayusin ko agad ang lahat. Matamis ang boses ni Ronaldo. Ang pangako ko sa iyo, pero mukhang matigas siya, sabi ngang babae ng may pagdududa. Baka maghiwalay siya ng toto, maghiwalay. Hindi niya magagawa iyon. Alam ko na siya isa siyang maingat na babae na takot sa paghihiwalay. Ang kanyang ina ay dati ring nagiwalay at nagdusa ng matagal sa probinsya. Takot na takot si V na maulit ang nangyari sa kanyang ina, basta banta lang ang hiwalayan, susunod agad siya, madaling kontrolin. At ang pera, tanong ng babae. Tiyak na ibibigay maaga o huli lang. Kapag nakuha ko na ang pera, dadalhin kita sa Singapore, gusto mo ba? Nanatiling nakatayo ako roon, ang aking mga kamay ay nakakurot. Kaya ito ang tinatawag na katapatan ng mag-asawa na laging binabanggit niya. Lumakad ako ng dahan-dahan palayo, bawat hakbang ay mas tiyak kaysa dati. 30 minuto pagkatapos, nang pumasok sa conference room ng kliyente, nahanap ko na muli ang aking dating kalmado. Nakbukas ang pintuan, umupo ako sa harap ng kabilang panig ngunit nang itaas ko ang aking tingin, parehong natihilan kami. V, hindi ba ikaw si V mula sa Management 35? Tama, mas mabuti ko siyang tiningnan. Biglang bumalik ang lumang alaala. Si Tio, ikaw ba ang direktor ng kabilang panig? Ang mundo talaga ay maliit. Hindi ko akalain na ang partner na hinihintay ko ay ang pinakamahusay na estudyante ng aming klase noon. Ngumiti ang lalaki. Ikaw pa rin ba si Fina iyon? Lumitaw ang magaan na ngiti sa aking labi. Huwag mo akong tuksuhin sa iyong tagumpay ngayon. Nagugulat talaga ako. Mas matagal na tumingin sa akin si Tio. Ang kanyang tingin ay naging seryoso. Kumusta ka na ba? Mukha kang mas pagod kaysa dati. Ganyan talaga ang buhay, lahat tayo ay nahahanap ngang paraan. Sige. Pumasok na tayo sa pakaingang pagpupulong para hindi ko kapatagalin. Mabilis at epektibong nagpatuloy ang pulong hanggang sa naiwan kaming dalawa lamang sa silid habang ang sekretarya ay nakayos ng mapapeles sa labas. Nagbuhos si Tio na mainit na tubig para sa akin. V, naalala mo pa ba ang group project natin sa economics? Ikaw ang nagpasan ng buong grupo noon, lagi kang nanonood sa iyo nung panahong iyon at hindi makapag-focus. Naalala ko, dahil sa iyo, nakpuyat ako isang gabi para baguhin ang lahat ng datos. Ganun ba? Huminto siya saglit at pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na hindi ko inasahan. Sa totoo lang, noong panahong iyon, nagugustuhan kita ng husto. Ngunit estudyante lang ako noon,
Wala akong ialok at natatakot akong sabihin baka mawasak ang ating pagkakaibigan. Natigilan ako, parang lumaktaw ang aking puso ngang isang tibok. Bakit mo sinasabi iyon ngayon? Bahagyang natawa si Tio, mabilis na naging profesional muli. Pasensya na, hindi ko sinasadyang gawing mahirap ang sitwasyon. Nakita ko lang uli ang isang lumang kaibigan, nag-apaw ang emosyon. Sige, babalik na tayo sa kontrata na pirma ko na ang aking bahagi. Tiningnan ko ang kontrata. Ang aking isipan ay punong kapaitan. Ang isang lumang kaibigan na matagal nang hindi nakita ay nakikita pa rin ang aking pagod at nagpapahalaga sa akin. Samantalang ang taong nakasama ko sa pagtulog at pagkain sa loob ng maraming taon ay itinuturing lamang akong isang kagamitan. Ang ilusyon ng pamilyang pinagsikapan kong pangalagaan ay ganap ng nawasak. Nang bumalik ako sa bahay pakagabi, ang una kong naramdaman ay ang kakaibang amoy ng sala. Nandun si Ronaldo, nakaupo ng walang alinlangan at katabi niya si Rona. Malapit sila sa isa at isa at ang intimacy ay hindi mapagdudahan. Bilang kanilang makatulong, si Aling Chora at Marichel ay masayang naghahanda ng pagkain at inumin. Nang makita nila ako, wagwan na kumilos si Ronaldo, "Uwan dito, nandito na si Fi, ipakilala ko sa iyo si Rona matalik kong kaibigan. Nagdalang pasalubong siyang ginseng para kay nanay ngayon." Tumayo si Rona ngunit mahigpit na nakahawak pa rin sa braso ni Ronaldo. Ate V, marami na akong narinig tungkol sa iyo kay Ronaldo. Ngayon ko lang nagawa na makilala ka. Mukhang palagi kang abalang-abala sa trabaho. Hindi katulad sa iba. Agad na sumunod si Marichel. Inaara ako mula ulo hanggang paa. Dapat ang babay ay katulad ni Ate Rona malambing at marunong. Sino ba ang umuwi na may mukha tulad ng kalansay na bangka? Hindi man lang tanungin ang asawa kung kumain na. Sabay na tumango si Aling Cora, hawa ang kamay ni Rona. Ganyan talaga ang babay na may mabuting palakad, marunong rumspeto at magbigay daan. Itong bahay ay naligalig na ngayon, ang manugang ay umaasa sa kaunti niyang pera para mangangkin sa pamilya nga asawa. Habang nagtatabingang mansanas para sa bibig ni Rona si Ronaldo, sabi niya ng may malalim na pahiwatig, "Dati, kung hindi dahil sa ating pagsasama, siguro nga ay magkaiba na ang lahat. Di ba, Vai?" Isinuot ko ang aking sapatos at sumagot ng natural, "Ganun ba? Naway mahanap mo muli ang pagsasamang iyon. Ituloy ninyo para sa akin, wala akong nandito." Pagkatapos, lumakad ako ng diretso papasok ng hindi na lumingon. Sa likod ko, ramdam ko pa rin ang apat na pares ng mata na nakasunod sa aking likod. Ayaw nilang tanggapin na hindi ako nakselos, hindi nagalit na hindi ako sumunod sa dulang kanilang inihanda. Nang umupo na kaming lahat sa hapagkainan, hindi pinabayaan ni Rona ang pagkakataon. "Ronaldo, gusto mo naman pala ng sinigang pero si Ate V ang nagluto ngang lahat na pangnilaga. Dapat alamin ngang asawa ang gusto ngang asawa niya." Agad na sumiksik si Aling Cora. Ganyan siya abalang-abala sa pagkita ngang pra, walang oras para alagaan ang asawa. Kaya naman siya naghahanap ng ibang paraan. Si Ronaldo, ngumiti si Marichel. Sabi ni Ate Rona, may nakita siyang magandang lugar para sa negosyo. Kung si Ate Rona ang manugang dito, matagal na niyang inilabas ang para sa investment ng kuya, hindi tulad ng iba. Pinalo ni Ronaldo ang mesa, tumingin sa akin ng diretso. "Narinig mo ba? Kahit ang taong hindi pamilya ay mas marunong kaysa sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka nagsisi at hindi ka nagbigay ng pera para sa pamilyang ito, magbigay ka ng lugar sa taong mas marunong sa iyo. Ang papel ngang hiwalayan ay nakaisa ng pirma ko." Ibinaba ko ang aking kutsara at ngumiti ng bahagya. "Ronaldo, pagod ka na ba sa pag-arte? Dinala mo si Rona dito para ipakita sa akin, kasabwat ng iyong ina at kapatid, para magpalabas ng selos. Ang layunin sa huli ay ang 2 milyong piso pa rin, tama ba?" Nagulat si Rona ngunit nakpakunwaring inosente. "Ate V, hindi ko alam ang sinasabi mo, pumunta lang ako rito." Hindi ko siya pinabayaan pang magsalita. "Alam mo ng husto, kaya hayaan mo akong sabihin sa lahat ang katotohanan.
Una, ang 2 milyong bonos ko ay nailipat ko na ng buo sa aking ina bilang legal na regalo. Ang aking account ay halos wala ng laman kahit hukay-hukayang lahat ay walang makukuhang piso. May tunong na kalatkad na kagamitan. Namutla si Aling Chora, nanginig ang kanyang kamay. Ano? Dinala mo ang pera sa babaeng iyon? Lumingon ako kay Marichel, malamig ang tinik. Pangalawa, ang lugar na itinuro ni Rona para sa iyong negosyo ay bitag para makuha ang pera ni Ronaldo. Nakita ko sila sa coffee shop ngayong hapon, makasamang nagtatawanan sa inyo habang nakpaplanong maglakbay sa labas ng bansa gamit ang inyong pra. Mabilis na lumingon si Maricel kay Ronaldo. Kuya, ano iyon? Sinabi mo pera iyon para sa negosyo ko. Negosyo? Planong maglibot pa pala ang dalawa nila, ikaw ang maiwan. Namula ang mukha ni Ronaldo, sumigaw siya para masakop ang kanyang gulat. Sinusubaybayan mo kami, nagsasalita ka ng walang katotohanan. Tumingin ako ng diretso kay Rona, wala nang tinatago. Rona, huwag ka nang mag-arte. Wala na akong pera, wala kang dahilan para nandito. Agad na humawak ng mahigpit si Rona sa braso ni Ronaldo. Ronaldo, natatakot ako ang asawa mo ay masyadong marahas. Poprotektahan mo naman ako, di ba? Sa sandaling iyon, hindi na ako naghintay pa. Inilabas ko ang papel ng hiwalayan na inihandang maaga. Itinaas sa harap ni Ronaldo kasama ang balpen. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang panig ang kanyang ina at kapatid na abala dahil sa pera at ang kanyang nobya na kumapit sa kanya. Nabaluktot ang kanyang mukha. Mananagot ka sa pagtatago, ngari-arian ipapademanda kita. Iangat ko ito sa korte. Ituloy mo, iyon ay personal na bonus, may karapatang ibigay ko ito. At ngayon, pirma ka na. Lagi kang matapang na nagsasalita. Ngayon nandito ang iyong dating nobya bilang saksi, bakit hindi ka pumirma? Tiningnan ko siya ng diretso, bawat salita ay parang pakunanay baon. O baka natatakot kang mawala ang iyong gintong minahan kaya palakas loob ka lang magsalita? Agad na nagdagdag si Rona, ang kanyang tinik ay naging malupit. Tama iyon, hayaan mo ba siyang ganyan ang gawin sa iyo? Ano ang magagawang ang babaeng buntis tulad niya? Ang masalitang iyon ay parang karayom sa pagmamataas ni Ronaldo. Nangit-ngit siya, hinawakan ang ballpen at pinirma ang papel, ng buong lakas halos mapunit ang papel. Pirma na rin pala, umalis ka na sa bahay ko, ang babaeng katulad mo hindi ko kailangan. Kinuha ko ang papel, tiningnan ang pirma, at bahagyang ngumiti. Salamat. Ang umalis ay ako ngunit ang mawawalan ng lahat ay ikaw. Nang walang karagdagang salita, pumasok ako sa aking silid at hinila ang aking maleta. Bawat bagay na sa akin ay mabilis na nakolekta, parang matagal na akong naghihintay sa sandaling ito. Nang ilabas ko ang maleta sa pintuan, biglang nagulo ang lahat sa likod. Fee, hintay, pag-isipan mo uli. Halos humagulgol si Aling Chora habang sumusunod. Mainit-init lang si Ronaldo, ganun lang siya. Ang mag-asawa ay hindi dapat ganyan. Itinapon ko ang kanyang kamay. Nanay, huwag na ninyo akong tawaging anak. 3 taon akong naging katulong sa bahay na ito, sapat na. Mula ngayon, ang gastos ninyo ay ipahiwatig ninyo sa inyong perpektong manugang na iyon. Nandun pa rin si Marichel nang hihina. Ate, alis ka na talaga. Paano ang utang sa aking credit card ngayong buwan? Lagi ka namang nakbabayad nun. Bayaran mo na rin mismo. Masayang Pasko sa inyong lahat. Bumaksak ang pintuan sa aking likod. Ang ingay nito ay tunong nga katiyakan, parang isang tuldok sa lahat ng nanatili ng 3 taon. Si Ronaldo ay nag-akalang gagamitin ang hiwalayan para ikulong ako at ang aming anak para pilitin akong umasa sa kanya. Ngunit hindi niya alam, siya mismo ang nagbukas ng pintuan. At ako, simple long, ay lumakad palabas. Nang iwan ko ang bahay na iyon, hindi na ako lumingon. Sa unang gabi sa maliit na inuupahang silid, umupo ako sa gitna ng espasyo at dahan-dahang huminga. Ang pagbitif pala ay ganito kagaan. Wala nang sinumang makakaapak sa aking mga karapatan mula ngayon. Ang pera na ito ay sa akin, para sa akin at sa aking anak. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang kontak ng aking ina. Ang daliri ko ay natigil,
saglit pagkatapos ay inilagay muli. Hindi pa panahon. Hayaan muna siyang mamahinga ng ilang araw pa. Kapag maayos na ang lahat, makikipag-ugnayan na ako sa kanya. Inilagay ko ang telepono at tumingin sa paligid ng silid ng minsan pa pagkatapos ay pumikit. Sa unang pagkakataon pagkaraan ng napakatagal, ang pagtulog ay dumating ng magaan. Dumaan ang masusunod na araw. Bumalik ako sa trabaho at sa dati kong gawi, ngunit ang aking pananaw sa buhay ay ganap ng nagbago. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa isang coffee shop malapit sa opisina, pumili ng sulok malapit sa bintana. Habang nakatingin sa aking laptop, may narinig akong pamilyar na tinig sa tabi. Narito ka na naman pala. Mukhang mas magaan ka kaysa noong meeting maluwag na ang iyong kilos. Itinangad ko ang aking tingin. Nakatayo roon si Tio. Nakita mo ba? Baka dahil nakatapon na akong mabigat na bato mula sa aking balikat. Umupo si Tio sa harap ko. May malaking pagbabago bang naganap? Kung hindi ka magtatampo, maaari kang makuwento sa akin. Hindi na ako umiwas at hindi ko naramdamang kailangang itago ang anumang bagay. Naghiwalay na ako. Ilang araw lang na nakaraan ang pagpirma. Natigilan si Tio ng isang sandali. Ganun ba? Naintindihan ko. Minsan ang pagtatapos ay ang pinakamabuting simula para sa ating sarili. Kaya mo ito. Hindi na siya nakdagdag pa anumang tanong at iyon mismo ang nagparamdam sa akin ng kaginhawaan. Humigop siyang kape at kusang lumipat sa ibang paksa. Ang kontrata noong nakaraan pinuri kang aking boss. Ang paraan mong pagprosesong datos ay tunay na profesional tulad ng pinakamahusay na estudyanta ng aming klase noon. Salamat Tio, salamat din dahil hindi mo tinanong pa ang tungkol sa aking personal na buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang isang bahagi nga aking lumang sarili ay unti-unting bumabalik. Dahan-dahang tumango si Tio, ang bawat isa ay kailangan ng sariling katahimikan. Mag-usap na lang tayong masasayang bagay tulad ng planong party naming kumpanya para sa tagumpay ng proyekto. Dapat ka talagang dumalo. Unti-unting naging magaan ang atmosfera sa pagitan namin hanggang sa biglang bumukas ang pintuan ng coffee shop. Pumasok si Ronaldo, suot ang makintab na suit, mukhang mapagmataas. Katabi niya si Rona, suot ang maikling damit. Matindi ang pag-ayos, ang kanilang mamata ay lumingon sa akin at mabilis na lumipat sa iba. Pinili nila ang mesa malapit sa amin parang sinadya. Nagpahinga si Ronaldo sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa kailangan. Gusto mo bang lugar na ito? Ngayon, malaya na ako sa lahat ng problema, dadalhin kita sa pinakamagandang lugar, hindi na kailangang mag-ipon ng piso. Bahagyang itiniling ni Rona ang kanyang ulo, nanliliit ngunit hindi iniwan ang paglingon sa akin. Huwag ka nang magsalita tungkol sa Ate V. Nandito pa siya, baka masaktan siya. Ang babay na praktikal ay dahil sa pangangailangan lang naman. Ngumiti ng bahagya si Ronaldo, nakatingin sa akin ng mapanghamak. Ang praktikal kaya naalisan ang tao ay dapat malaman ang sarili. Kapag nagtatagong ang pera, sa huli ay mag-iisa lang at makikipagkausap sa lumang kaibigan para di mahihiyang mukha. Iyat man man bumiling tsondo para sa atin, tuloy pa rin ba iyon? Sabik na akong makaroon ngang sariling tahanan kasama ka. Pinalakpak ni Ronaldo ang kanyang hita. Mayabang ang tono, siyempre wala ang ganitong asawa. Mayroon naman akong ibang mahal sa akin. Ako ay may sapat na kakayahan, hindi nangangailangan ng bilyong piso sa bulsa. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tasang kape, halos tatayo na, ngunit hinawakan ni Tio ang aking kamay, ang kanyang tingin ay kalmado. Hintay lang, tila nakakamali siya tungkol sa kahulugan ng pagkatao. Lumingon si Ronaldo, nagalit. Ano? Sino ka at bakit ka nakikialam sa usapin ng aming pamilya? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tio. Ang lalaking umasa sa sweldong kanyang asawa sa loob ng 3 taon, ginastos ang bawat sentimo ng kanyang pawis, tapos ngayon ay nagrereklamo siya na siya ay praktikal. Iyan ay hindi lakas ng loob, iyan ay walang utang na loob at pakababa ng tao. Napigilang maging tahimik ang paligid. Nautal si Ronaldo, namula ang kanyang mukha. Ano ang sinabi mo? Ano ang alam mo?
Hindi huminto si Tio, bawat salita ay parang naipako. At ang pagdadala mo ng ibang babay rito at nagpapalakas ng boses para patunayan na ayos ka ipinapakita lang nito na labis kang nakukulang sa kumpiyansa at nagsisisi sa pagkawala ng iyong tanging pinakukunan ng ikinabubuhay. Agad na nagbalik wika si Rona, naging maasim ang kanyang tinik. Sino ka para magturo kay Ronaldo? May prasya, gusto niya ang gawin karapatan niya iyon. Lumingon si Tio sa kanya, malamig ang kanyang tingin. Tanungin mo siya kung saan galing ang pera, baka ikaw ang mahirapan sa huli. Tumayo si Ronaldo, nanginig sa galit. Ikaw tandaan mo ang aking mukha. V. Matalino ka ba nakikisa ka sa taong ito para malitin ako? Sa wakas, nagsalita na rin ako. Tama si Tio, Ronaldo. Gastusin mo ang iyong oras sa iyong walang lamang pitaka kaysa sa pag-arte rito. Hinila ni Rona si Ronaldo ng galit. Tayo na lahat sila dito ay walang kwenta, pumunta tayo sa ibang lugar. Lumakat silang dalawa sa pagsulyap ng lahat sa coffee shop. Ang kanilang mahakbang ay mabilis ngunit nagpapanggap na may dignidad pa rin. Tinanaw ko sila sandali, pagkatapos ay lumingon at humigop ng kape. Kakaibang maasim ang lasa ngayon ngunit naramdaman ko ang kaginhawaan. Sa unang pagkakataon pagkaraan ng maraming taon, mayroong isang tao na tumayo para sa akin hindi dahil sa interes, hindi dahil sa pagkalkula. Pagkatapos ang maingay na tagpo na iyon, ang aking buhay ay unti-unting bumalik sa tamang landas kung saan sana ay dapat ito mula pa sa nakaraan. Lumipas ang isang buwan. Ang aking sanggol ay nasa mahigit 5 buwan na malusok at mahilig sumipa. Para sa akin, ang munting buhay na ito ang aking udyok para magsikap araw-araw. Isang tanghali, habang nasa opisina ako, bahagyang bumukas ang pintuan, pumasok si Tio may hawak na kahon ng pagkain. Walang palabas na pagpapakita, katulad ng paraan ng kanyang pagdating sa aking buhay sa loop ng panahon. Hinula ko na tatanggihan mo ang tanghalian para matapos ang deadline kaya nakdala ako, chicken inasal mula sa ating dating lugar. Itinangat ko ang aking tingin, may magaan na pakiramdam na lumitaw. Salamat, Tio, para kang may 6 sense. Tama ka, halos tapusin ko na ang report ko. Ngunit hindi ako titiis. Sa gutom hindi ko maaring pahintulutang maramdaman ng aking anak ang gutom. Inilagay ni Tio ang pagkain sa mesa. Ang trabaho ay panghabambuhay ngunit ang iyong sikmura ay isa lamang. Alagaan mo ang iyong kalusugan, lalo na para sa iyong sanggol. Kumain ka. Hindi ako makikialam, magbabasa lang ako rito sandali. Binuksan niya ang kanyang libro nang hindi naktatanong pa, simpleng nandun lang. Tinanaw ko siya sandali, at may kakaibang damdamin na lumitaw sa aking puso, mainit-init at nag-alangan. Tio, bakit ka ganun kapasyen sa akin? Katatapos ko lang lumabas sa isang gulo, pabago-bago ang pakiramdam ko, at may sanggol pa. Itinangat ni Tio ang kanyang tingin, hindi umiwas, dahil alam ko ang halaga ng babaeng nakatayo sa harap ko ngayon. V, hindi ka isang gulo, nililinis mo lang ang iyong sariling hardin. Napatigil ako. Ang masalitang iyon ay parang tumama sa eksaktong lugar na hindi ko pa naibigay ng pangalan. Nagpatuloy si Tio, wala akong nagmamadali. V ay hindi rin kailangan, hayaan mo ang nga bagay na lumabas ng natural. Gusto ko lang maging katuwang sa iyong paglalakbay kapag kailangan mo. Ibinaba ko ang aking tingin sa pagkain. Unit mas naging mainit ang aking loob kaysa dati. Salamat, Tio. Ang presensya mo ay nagpaparamdam sa akin ng tunay na kapayapaan. Iyon lang ang sapat. Kumain na kapag lumamig iyan, hindi na masarap. Mayos na ang masusunod na araw hanggang sa isang umaga sa pagtatapos ng linggo, may nagsimula na akong pumunta sa palengke. Habang pumipili ng gulay, biglang may tumatawag sa likod ko. V, ikaw ba iyon? Lumingon ako at nakita si Ate Chita, ang dating kapitbahay. Tiningnan niya ako na parang natakpuan ang isang matagal na nawawalang kaibigan at mabilis siyang lumapit sa akin. Naku! Bata, saan ka na naktago? Hindi ka na makita sa lugar ninyo. Siguradong hindi mo pa alam ang nangyari roon. Matagal na akong lumipat, ate. May nangyari ba? Nagalab ang mata ni Ate Chita.
Yung si Rona ang dating girlfriend ni Ronaldo, pinakamahal siya ni Aling Chora, ipinagyayabang kahit saan na para na siya yung ideal na manugang. Kaya pala ang dami nilang ginawa para alisin ka. Mukhang pinakasunduan nila ng husto. Lumapit ng mas malapit si Ate Chita. Napakasunduan. Hindi pa nga kita sinabi ang pinakamalaking balita, ibinigay ni Aling Cora ang susi ng kanilang kaban ng pera at ng bahay kay Rona. Nagtiwala siya ng buo. At isang araw, biglang, wala na si Rona. Dinala niya lahat ng alahas at dote, ang ipon ni Aling Chora para sa katandaan niya, pati na ang magagamit na binili ni Ronaldo. Tumakas na. Paano na sila ngayon? Huminga ng malalim si Ate Chita, umiling. Natunggak si Aling Chora ng mabuti, tumaas ang blood pressure niya. Dinala sa ospital. Nandun pa siya ngayon. Si Ronaldo naman nawalan ng pera, nawalan ng mukha. Lagi na lang siya tahimik at parang nababaliw, hindi na rin nag-file ng reklamo sa pulis dahil natatakot na malaman ng lahat ang kanyang pangangaliwa at madaya. Tumango ako, walang ipinakitang karagdagang emosyon. Salamat sa pagkukuwento, ate. Tatapusin ko na lang ang aking mabibilhin. Lumakad ako palayo mula sa palengke. Ang aking bag ay nakasampay sa aking balikat. Ang malarawan ng lumang bahay, nga nakakainis na hapunan, nga mapanghusgang tingin, lahat ay parang lumang pelikula na lumilipas at nawawala. Wala akong naramdamang kasiyahan, wala ring pagsisi. Simple lang, hindi na ako may kinalaman doon. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na iniwan ko ang kasal na iyon. Sapat na ang panahon para huminga at matuto muli kung paano mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, nang umakyat ako sa rooftop ng maliit na restaurant na inireserba ni Tio, bigla akong huminto nang makita ang buong lungsot na nakakalat sa ibaba sa ilalim ng madilaw na liwanag. Nakaupo na si Tio Rune sa isang sulok na may mga rosas na mapusyaw, ang eksaktong uri na sinabi kong gusto ko sa isang disinasadyang pag-uusap noong nakaraan. Nang lumapit ako, tumayo siya at hinila ang upuan. Ang kanyang tingin ay nanatili sa akin ng mas matagal kaysa karaniwan. Naalala mo ba kung anong araw ngayon? Ngumiti ako ng bahagya at umiling, sadyang gusto kong manginis para mapawi ang kababaan sa aking puso. Isang ordinaryong katapusan ng linggo, o may sorpresa bang inihanda si Tio para sa akin? Tumingin pa siya sandali bago nagsalita. Ngayon ay isang taon na mula nang muling nakita tayo. Isang taon na hindi masyadong mahaba, ngunit sapat para makita ko kung gaano ka katalino at gaano kang nagliliwanag ngayon. Sa sinabi niya, may naramdaman akong bigat sa aking puso. Isang taon na ang nakaraan, isang pagod na babay pa ako, napapalibutan ng kontrol at mga sugat. Ngunit ngayon, nakaupo ako rito, kalmado at tiwala sa aking sarili. Salamat, Tio. Kung hindi sa iyong pasensya, marahil ay naliligaw pa rin ako sa malumang anino. Inilagay ni Tio ang kanyang kamay sa mesa. Ang distansya sa pagitan namin ay malapit, ngunit pinanatili niya ang dating pagpipigil. Sa nakalipas na taon ay nakita kitang magpagaling sa sarili, humakbang sa mga hamon ng mag-isang pagiging ina, at matatag na makatayo sa sarili mong nga paa. Hindi ko gusto na maging taong tumulong sa iyo para tumayo dahil nagawa mo iyon ng napakagaling. Huminto si Tio sandali, huminga ng malalim para maglakas loob. Ngunit mula ngayon, gusto ko na maging taong makakapiling ikaw na makatutulong mag-alaga ng iyong anak, hindi dahil gusto kong protektahan ang isang mahinang babae, kundi dahil tinuturan ko ang isang kamanghamanghang babaeng tulad mo. Tumibok ang aking puso ng mas malakas, hindi dahil nagulat, kundi dahil alam ko na matagal nang pinag-isipan ni Tio ang maito. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata, hindi mapigilan ang isang bahaging aking pagkabigo. Tio, mayroon pa rin akong napilat at si Baby Bong din. Talaga bang hindi ka makikialam? Ngumiti si Tio. Ang kanyang tingin ay matibay. Ang mapilat ay patunay na nilabanan mo ang iyong nakaraan para sa akin. Maganda at napakahalaga nga maiyon. Napalampas ko na si Vinun sa kolehiyo dahil sa katuwaan ngayon, hindi ko na nais ulitin ang pagkakamaling iyon. Inilabas niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa,
kumuhang maliit na kahon at maingat na inilagay ito sa mesa at binuksan. Sa loob ay isang makinis na kwintas. Fee, pahintulutan mo akong magbigay ng pagkakataon para alagaan ka at sama-sama tayong sumulat ng mas masasayang kabanata. Ilang segundo akong nanatiling tahimik. Tiyo, sa nakalipas na taon, tinanong ko rin ang aking sarili kung bakit swerte ako na nakilala ka. Salamat sa paghihintay. Sa akin nang ganon katagal. Tumingin sa akin si Tiyo, halatang kinakabahan. Ano ang iyong sagot? Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon, kusang iniabot ko ang aking kamay patungo sa kanya. Hinawakan ni Tiyo ang aking kamay mainit-init, malumanay na kumapit. Salamat, Fee. Nangangako ako mula ngayon na hindi ka na mag-isa sa harap ng numang bagyo. Ang kamay ni Tiyo ay bumabalot sa aking kamay, hindi masyadong mahigpit, ngunit sapat para maramdaman ng malinaw ang isang bagay na sa loob ng maraming taon ay wala sa aking buhay. Ang pakiramdam ng tunay na kaligtasan. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang kaligayahan ay hindi paghahanap ng isang lugar para magtago, kundi paghahanap ng isang tao na nagpaparamdam sa iyo na hindi na kailangang magpanggap pa. Ang malumang sugat ay hindi nawala, ngunit hindi na sila pabigat. Naging pundasyon na sila para makilala ko ang aking sariling halaga at malaman na may mga taong makikita ang halagang iyon, pagpapahalagahan ito sa halip na pagsamantalahan. At ngayon, wala na akong takot. Mga minamahal na nakikinig, may mga kasal na hindi nasira dahil sa isang krisis kundi gumuho dahil sa araw-araw na pagmamaliit ng isa't isa. Kapag ang isang tao ay patuloy na isinasantabi, inaabot ang kanyang karapatang magpasya sa sarili niyang buhay, ang pag-alis ay hindi kabiguan, kundi paraan ng pagliligtas sa sarili. Huwag isakripisyo ang iyong dignidad dahil sa dalawang salitang pamilya, sapagkat ang isang tunay na tahanan ay lugar kung saan ikaw ay iginalang, hindi ang lugar kung saan ikaw ay unti-unting inaagnas. At minsan, sa sapat na tapang nabitawan ang nabagay na mali, magkakaroon kang pagkakataon na matakpuan ang nabagay na tunay na karapat-dapat sa iyo.